I'm Maylene Cruz, and welcome to the iTeracare question and answer portion with a medical doctor. And we want to thank you for taking the time to be with us today. So whether you're already using the iTeracare device po or just considering it for yourself na bumili kayo para sa pamilya nyo or simply curious lang kayo na malaman more about this product, we are glad that you are here tonight. And yung session po natin tonight is designed to provide you with educational information and answer your questions from a medical perspective. But before we begin po, I'd like to remind everyone that the iTeracare device is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. It is a wellness device designed to support the body's natural function. And any medical concerns or treatment decision should always be discussed with your personal physician. So now let us warmly welcome our guest medical doctor, or should I say our resident medical doctor, Dr. Alex Ibay. But before that, syempre para po sa mga first time lang, I'd like to introduce to you muna Dr. Alex, no? He is a certified family physician. He is also a certified occupational safety and health physician and a certified alternative medical practitioner. And he is also a renowned doctor, no? Hindi lang po ito basta-basta kasi na-feature din po siya sa TV, sa news, especially during the chikungunya virus outbreak in Quezon Province. And of course, he is also a proud user and a believer of our iTeracare device kasi ginagamit niya po talaga ito sa clinic niya. So let us all give a virtual applause. Clap naman dyan, emoticons and fire or heart para po sa ating dear medical doctor, Dr. Alex Ibay. Well, good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng participants po natin tonight. Thank you, Mai. Thank you also, Rudolph. So I would just like to remind everyone ng atin pong iTeracare device is not a medical device, just like what Mai had said earlier. Hindi po ito pang-diagnose, hindi rin po ito makakagaling. So please, refrain from kung meron man po kayong mga kaibigan at i-introduce niyo po yung ating iTeracare device, please refrain from using po at ito ay sasabihin natin makakagaling po sa inyo. So reminder lang po. So I am like just what May had said earlier, I am a believer po of ang ating iTeracare. Bakit po? So I am alternative medicine practitioner. Medicine for those new sa atin pong Zoom meeting. So I am a yun pong tinatawag natin na traditional doctor po. Yan, yung conventional doctor yan. And then, so ibig sabihin gagamot po ako. So for diagnosis, siyempre kami po muna yung physical exam namin. The history and physical exam. That's part and parcel po bago natin malaman kung ano po ang nararamdaman po ng isang patient. Then, doon po kami magre-request base doon sa history niya at sa examination, doon po kami magre-request laboratory kung ano man po ang dapat gawin para to arrive at a diagnosis. At the same time, yun po din ang pagbabasihan natin kung ano po ang ibibigay na gamot. Yun naman pong integrative medicine. So, ini-incorporate na to, ini-integrate po natin yung traditional Chinese medicine. Just like po itong ating iTeracare, ito po ay combination ng principle po ng medicine like the use of meridians, acupuncture points, and at the same time, yun pong technology po ng terahertz. So, ito pong ating device is 2-in-1. Sabi nga ay, 2 heads are better than 1. So, sa akin pong practice, ako po talagang very satisfied po ako. Wala po nung nagkaroon po ako nitong iTeracare device, ang dami ko pong natulungang pasyente. Hindi ko po napagaling,
pero ang laki po ng naitulong nila. So isa-isahin po natin from head to foot. Nandiyan po yung may mga tension headache, so stroke, yan po ano. So from time to time nakaka-encounter po ako din ng mga merong yung myofascial pain syndrome, ano po, may Bell's palsy. So alin pa, sa sex naman po yung may mga thyroid cyst, goiter, and then yung po mga merong heart problem, once in a while po naka-encounter na rin po ako. And then may mga diabetes, may kidney problem, low back pain problem, tapos ito po karamihan po ngayon, may mga osteoarthritis or arthritis, ito po may mga gout. So in a way, para po bang halos lahat po yata ng condition, and meron pa po skin conditions. Malilimutan po, skin conditions po. Ang dami ko na pong natulungan with the use of our iTheracare device. So sa akin po is parang baka ako po ngayon ay sabihin natin pilay pag wala akong iTheracare. Kasi once na may dumating sa akin pasyente po, ang akin pong ano ang magagawa, ano maitutulong dito ng iTheracare sa pasyente pong ito. And lo and behold, ano po, pag iniisip ko po at ginamitan ko po, let's say yung sa akin, masakit ang tiyan, yung isa masakit na masakit ang ulo, halos hindi daw siya makaano, ginamitan ko, last week lang po yun, sobrang sakit ang ulo niya, galing siya sa isang hospital, binigyan ng gamot, hindi naman daw siya admit. Pero nung binigyan ko po, ginamitan namin siya ng iTheracare, bigla pong, at least 50% po nung kanya, 1 to 10, almost 5/10 na lang ang naging yung pain po niya. So yun po yung last week ko naging na-encounter. Tapos po ay yung mga from day in day out po naman sa akin is yun po mga may mga low back pain at saka po yung may myofascial pain syndrome. Yun po yung tawagin natin ay lamig. So ang dami pa. Frozen shoulder. So pagdating po sa mga inflammatory conditions, just like yung nabanggit po ni Rudolph kanina, 5-star po, napakagaling po ng ating iTheracare para makatulong. So, ng isa't isa. Medyo matatagalan tayo ulit, Yes, Doc. Maraming salamat po for that information at saka for sharing your experience in your clinic. And talaga naman pong, yeah, that's really true. Marami po talaga sa atin naka-experience, especially sa pain management. Napakagaling talaga ng iTheracare device. And now po, we have come to the part that many of us have been waiting for. Ito na po yung question and answer session natin kay Doc Ibay. Mag-start na po tayo. So please, para po magkaroon ng opportunity na magtanong directly sa ating doktor, lahat, no? Kung pwede, let's make our session more organized and inihiling po lang natin, magkaroon lang po tayo ng konting guidelines. So, kung meron po kayong mga question, you can raise your hand kung gusto nyo po natawagin kayo or you can turn on your audio or kung personal question po yan, I mean personal health concern nyo, you can turn on your video, mas maganda po yan para makita po kayo ni Doc Alex. Or mag-type nyo po ang question ninyo sa ating chat box para basahin po natin. And of course, please keep your questions lang po na maiksi lang at saka specific po and make it a direct medical question. So as much as possible po, isa lang po per participant. Kapag meron pa po kayong pangalawang question, another round na po. Okay lang po ba yon? So, pag thumbs up naman po tayo kung okay po yung ating mga request na yan. And now we will start na to read Doc Alex. Wala pa ako nakikitang nagtataas ng kamay or nag-turn on ng video. So right now po, I am just going to read ito pong mga nakatype sa ating chat box. So first in the row is from Miss Joycelyn Escala. Question, Doc. Makakatulong daw po ba ang iTheracare natin sa polyps at myoma? May naging patient na daw po ba kayo na ganyan ang health concern? Yes, okay. Good evening. Doc? In any case po, and then yung myoma.
So una po, ang myoma, ang age po, so sabihin may bukol po sa mattress, may tumor. So actually, and myoma is not really what siya considered as cancerous. Pero ang problema po with myoma, lumalaki po ng lumalaki. So if you are nasa yun pong reproductive age group pa, chances are pwede pong lumaki pa. Lumaki pa. Then pagka menopausal naman po, most of the time, hindi na po ito wala namang ginagawa, wala rin namot. Unless po nagkaroon kayo ng bleeding, on and off bleeding, medyo lumalakas. So that's the time po na ino-opera. Pero sa wala pang nasa reproductive age, pwede pong i-recommend po ng doktor ninyo is laging surgery. Depende po, depende kung nasa ang location, lalo na kung sub-serous po, sabi nasa labas po lang ng mattress, pero pag sa mucus, sa loob, yun na nga po kasi yung pwedeng magkaroon ng symptoms ng bleeding. So, makakatulong po ang nagkaroon ng mismo sa kliniko na nagkaroon ng may myoma. Alam mo naman po ninyo sa aking clinic, hindi naman sila yung regular na pumupunta. Pero na-advisean ko naman po na sila ay pwedeng bumili sila ng unit nila, ng iTeracare device na po nila, or pwedeng bumalik. Yung sa akin po kasi nakadalawa or tatlong. So sorry to say, hindi ko para na or what. Pero meron po kasi isang case naman na siya po ay medyo elderly na rin, late 60s na, nagkaroon po siya talaga ng cancer naman po. Cervical cancer po siya. So yun po, nung time na yan, siyempre stage 4 na. Actually, sabi nga nung mga anak, hindi na po namin pinoperahan. Pero during that time, nung naman siya po ay gumagamit, so bumili silang device, ang naging parang yun, let's say, pinabanggit natin for cancer patients, it cannot cure or cannot yung cancer per se, pero at least yung quality. Tapos at least, kumbaga, gumaganda yung kanilang pakiramdam, maganda ang tulog at nakakain. Other than that, wala po. Then sa mga polyps naman, chances are mas malaki po ang chance po ng mga polyps ay mag-regress. Mawala po yung polyps. So depende rin po sa location. Pero yung sabi nga po, wala nang pong masama kung magta-try. At tsatsagain po. Pati hindi po yan yung just like sabi nga, mas maganda yan, ginagamit po ng regularly or continuously, everyday kung magagawa po. Tsatsagain po. Wala naman po mawawala. And then, dapat po, napa-follow up kayo nung doktor po ninyo. So, siya po, kung ano mo po, pag sinabi nyo, let's say, after some months po, 3 months, wala pong pagbabago, dito, sasabihin po ng doktor ninyo na need surgery, gano'n na po ang gagawin. Pero you can always try po. Okay. Doc, saan po ang focus blowing nun ng polyps at saka Okay, myoma? so ang reproductive organs po pala ay nasa po na hypogastric area. Yan. So dito pong area po, kita po ba? Sorry, dito po sa parting ito sa baba. Yung puson, Sa puso. na doon po ang Okay, ating sa sa babae na doon po ang reproductive organs, uterus and the ovaries na doon po. Okay, ilang minutes, Doc? Okay, at minimum po ng 15 minutes to pwede pong hanggang 3 times a day. 15 minutes, 3 times a day, parang gamot, yes, all right. Meron pong sunod na question, Doc, from Mr. Lito Damien. Doc, yung asawa ko po, mga 2 linggo na nagdadialysis sa ngayon. 3 times a week daw po yung dialysis niya. Mabuti po bang gamitin itong blower po? Yes po, so sabihin ko nagdadialysis na siya, nasa stage 5 po ng chronic kidney disease. So meron po tayong mga ilang testimonials at meron po tayong kasamahan po dito sa sa ating sa PRIVE po na sila mismo ang nakakapagpatunay o may beso ng kanila na talaga pong malaki ang naitulong po ng ating iTeracare po sa journey po nila sa kanilang pagpapadialysis. So meron po tayong isa na dati ilang medication madami,
kanya pong pagpapadialysis ay 3 times a week, 2 times a week na lang, ano po, then yung quality of life, yun po ang pagtutulong. Pwede ka mag-typing. Wait lang po. I-mute ko lang po. May kami padayon pas pan siguro nga. Alright. Ayun. Sorry for that, Doc. Okay po, go ahead. Sige po. So yung tulad po na nabanggit ko kanina, malaki po ang maitutulong. So I would not say na kumbaga, first of all, ang atin pong pag po na stage 5 na kayo ng CKD, hindi na po yan basta pwedeng kumbaga po ay marireverse back to stage 4, stage 3. So at least po, in a way, pero yun pong, let's say, kung dati nagda-dialysis kayo ng 3 times a week, pwede pong maging 2 na lang. And then kung may medications po kayo na madami-dami, nababawasan po yan. And then, na nga po, di po ba, kadalasan ang mga nagpapadialysis, after the dialysis, para pong hinang-hina po yung mga po natin after mag-dialysis at gumamit po sila. Well, anyway, you can use it before or after the dialysis. Wala pong problema po doon, wala pong maging side effect. Pero yun pong iba ginagawa nila after dialysis kasi yung iba po nang hihina. Meron po ako naging isang pasyente po ganyan, kaibigan ko na pinagamit ko ng na pagkatapos ng hihina siya, actually pagdating sa bahay, naka-oxygen siya. Pero nung gumamit na po siya ng iTeracare, pagkatapos po mag-dialysis, yun po, maginhawa po ang pakiramdam niya, na-lessen po ang paggamit niya ng kanyang oxygen sa bahay. So yun po yung quality of life. Yun po yung po ng iTeracare po sa isang pasyente na merong chronic kidney disease. Okay. So thank you for that very detailed explanation, Doc. Ito naman po from Michelle. Good evening. Okay lang po bang gamitin ang device sa may tinnitus or at vertigo? Tinnitus at vertigo, Doc. Okay, so ang vertigo po is just a symptom po, hindi po yun sakit. Okay, kasi po yun ng iba, sila, Doc, meron po akong vertigo. So ang vertigo is just a symptom, pero hindi po yun yung mismong sakit. So ang vertigo po, okay, medyo lang po natin i-discuss, pero may dalawang klase, peripheral and vestibular, kung tawagin po niyan. Okay, so kaya nga po, pag nagpunta kayo sa isang espesyalista, papahigain kayo, isisiwarik po yung para po malaman kung anong type po ng vertigo ang meron kayo. Kasi depende po sa... Pero usually naman po, ang mga binibigay dyan, kung narinig nyo na po yung mga beta-histine, yung mga... And then yung mga sinarisin. So yun po ang mga binibigay po usually diyan. Although yung minsan yung meclizine, yung Bonamine, narinig nyo na po ba? Ewan ko kung wala na yatang out of stock na. Or ang tawag ito, Bonamine para sa hilo, no? Yes, di ba, mga ganun. Pan-temporary lang yun. So yung tinnitus naman po is, ang problema talaga nasa inner ear. Nandun po ang problema. Talagang doon ang problema. So yung tinnitus, yung po parang may umuugong. Bigyan natin, pagbiruan namin pag may narinig po kayong naring sa tenga, ang gamot po doon, sagutin ninyo ng hello. Kasi magagiging kasi Hindi, sagutin mo ng hello, titigil. Ganun pala. lang Po yun. Pero ang magagawa po ng iTera, kasi pag kung tinnitus po, pwede pong directly po dun sa tapat po ng tenga. It's both, saan nyo po narinig yung tinnitus, pwedeng sa left, pwedeng sa right. Pero pag vertigo po, ito po ang aking protocol na pinapagawa. Kung ano naman po ang naging dahilan po ng vertigo ninyo. So, start po muna sa tainga. 5 minutes, 5. Parehong tainga po, parehong sides. Then, at the back, yung batok po. Dito po, dito sa part nito. Yung yan, po, itong part na to, yan. And then, papunta po dito. Yan, sa yung trapezius muscle. Doon po ang protocol na pinapagawa ko sa, then, pwede po yung acupressure na ginagawa. Yung dito po yun, sa, sorry, nakaril ako dito, pa. Sige. So, dito po yun, three finger breaths below. Then, ditong wrist, ito yung wrist.
Then ito pong gitna, pinipress po ito. Oh. Medyo PC9, ang tawag po namin sa acupuncture dyan is PC9, yan, So dito po, yan, pinipress po yun. Ito, yung thumb ninyo ang gagamitin nyo. Pag nakakaramdam kayo nung nahihilo-hilo, hindi po sa tinnitus, so sa hilo. Left or right po yan, Doc? Left and right pareha, pwede? Left, ang gagamitin mo yung right thumb. Opo. Dito po, yan. Pag naman dito mo sa left, itong right, itong left thumb mo ang gagamitin mo. Pe-press mo po ng medyo madiin ng konti. Mga 3 to 5 minutes. Tuwing nahihilo kayo. Okay. Ayan po. So, kung kapag device naman po ang gagamitin, yung iTera Care, dito yan po yung sa likod. Sa Okay, so dito muna sa tenga, take 5 minutes. Tenga, Yung 5 batok, another Ang 5 batok. minutes. Tapos Okay. 5 minutes, 5 minutes. Shoes. So, yun po. Okay. Ang tinnitus, Doc, ilang Dito lang po minutes sa po? tenga. Ilang 5 minutes minutes, po 5 yun? minutes. Kung tinnitus lang. Okay, 5 minutes, 5 minutes. Tapos pag hindi po, meron po kasi tayong case dati na sabi niya 5 minutes daw po yung ginawa niya. Tapos parang naka 3 days na siya, wala pa daw pong effect. So sabi ko, subukan mo kayang gawing 15 Yes, minutes. okay. Try it. Nung 15 minutes niya po, Doc, right away na wala. So observe po, observe kung what's gonna work. Ayan, thank you, Doc. From Miss Emma Fitalino po, my friend has a carpal tunnel syndrome in terrible pain. She's not keen to do the operation, but her doctor insisted dahil meron po daw cyst inside the bone. Ano po ang recommendation nyo? Operation po or just use an iTera Care? Okay, so initially po, so yung yung carpal tunnel syndrome, median nerve, nandito po yung median nerve, at dito lang at medyo mas yan. Naiipit po nito, meron po dito mga parang yung carpal tunnel, kung tawagin po natin, naiipit po yung median nerve. So pag naiipit po yun, depende po kung pwedeng magkaroon ng severe pain po dito sa part ng gitna. Oh, okay. So, masakit po yan. So, actually, sa acupressure po, yun din, parang yung inano po natin kanina, yung mismo dun sa part na masakit, yung dito, yung tawag na po sa acupuncture, ang tawag po ASHI point, ASHI point, ang tawag AS, part na masakit. So, pag sa amin po, doon namin inaano yung acupuncture needle. Or, kung pwede po, ay di, yung gawa natin, yung ipa-acupressure nyo po yung part po yun. Kung alin sumasakit. Then iTera Care, pwede po yung itry. Pero syempre, kung may time po kasi na pag sobrang nako-compress na po yung nerve doon, so, ang remedyo po doon talaga, surgery, kasi i-release po yung mga ligaments po dito na nag-iipit doon sa median nerve. Kasi i-release lang naman po yung parang luluwagan, lilinisin para po mawala na pa yung compression dito sa median nerve, mawawala na po yung sakit. Pero try nyo na po. Doc, hindi lang po yata compression. Baka po madadali. Meron daw pong cyst inside the bone daw po. Kaya nag-insist yung doctor yun ang problema kasi yun na nagko-compress na. Yung bone cyst, yun na nagko-compress dun sa kanyang median nerve. Kaya sobrang masakit. So, most likely, surgery na ang kailangan niya. Kasi tanggalin yung bone cyst. Kasi, so temporarily, kung inflammation, madali po kayang-kaya ng iTera. Pero pag may bone cyst na doon talaga, at hindi na po kayang, lagi nang sumasakit, best ay to undergo na operation. Kasi, very sobrang tawag natin doon, nakakaabala. Tapos, siyempre, pag may pain po kayo, ang dami nyo nang hindi magawa. Ba, So, most likely, try nyo muna po ang iTera Care or ilang, say po, mga 2 to 3 months. Pag wala pa rin pong pagbabago or patingin po ninyo na ginagawa ninyo pero ang pain dire-diretso yung sumasakit o lalong sumasakit, then subject to surgery na po yung gaya. Okay, that's very clear. For Mr. Jesse, Miss or Mr. Jesse, paano daw po ang proper therapy para sa stroke patient? Left side daw po yung tinamaan. Yung affected Okay, po. so
Okay, kung left side ang may paralysis, ibig sabihin doon nagmanifest yung sa left side left side of the body. So ibig sabihin, pag left side of the body ang nagka-paralysis, yung symptom ng nawala ng lakas, nawala ng motor function, so ibig sabihin it's the right part of the brain ang affected. Doon ang lesion. Doon, kumbaga, doon tinamaan. So, anong protocol na gagawin natin? So, blow the right side of the brain. Ano po? So, blow nyo lang po doon for 15 minutes kung kaya. 5 hanggang 15 minutes. Then, ito na pong left side niya kasi itong affected, another 15 to 30 minutes po yung kanyang left side. Both the upper and the lower extremities. Less than 3 months, maganda po ang prognosis or sabi nga natin, chances of recovery, napakalaki po. Sa akin, 80 to 90%. Pero pag po medyo matagal na, medyo kinakailangan po, tsatsagain po ninyo. Hindi po yan yung nakailang walang pagbabago. Tsagain nyo po, tsagain nyo lang. Yes, Doc, lalo na po pag more than 3 years na po, no? Yung Oo. na-stroke. Pero, Oo. meron pa rin tayong, may nakikita ko ilang testimonials, diyan sa ating na meron nga 10 years, na nagulat sila na after ilang sessions, na ikikibunan niya yung tagang bedridden yung pasyente, pero after ilang sessions, nabumove niya na yung kanyang pa. So, ito po, at saka din, ganito po rin, so, kinakailangan ng ITERA, then kung kinakailangan po magpa-therapy din po kayo. Physical therapy. Combination po. Doc, Kasi follow up. marami po naging pasyente na, marami kasi mga pasyente na, minsan sasabihin nila, nakailang sessions na po ito sa physical therapy. Medyo malaki-laki na po ang gastos po namin. Wala pong gasinong pagbabago. Pero nung nagsimula sila na siguro, pero siyempre, ganun lagi. Pag na-stroke ka, galing ka sa recommend sa'yo ng doktor is to undergo rehab, physical therapy. So, sasabihin nila, nag-therapy naman po. More than 3 months po ito. Nagpabalik-balik po kami sa ospital, pero wala po kami nakitang pagbabago. So, sabi ko, itatry natin sa ITERA. So, yung protocol ko po na ginagawa, and so far naman po, ang ganda po naman ng result. Sabi nga nila, sayang po, sana dito na lang kami hindi na sana kami nag-gastusan na malaki. Oo nga po. Tsaka iba-iba po yung response ng katawan. Iba-ibang tao, iba-iba yung totoo yun. response. Iba-iba rin. Merong mabilis, merong instant meron Mm. namang mabilis, meron naman talaga po sobrang Yes, bagay. totoo yun. Opo. Okay, Kahit kayo mga same nakikwento cases ko po, sa inyo no? dati, Yeah, Yes, yes. okay. Doc, follow-up question po ni Mr. or si Miss Jessie. Sa spine daw po ba, Doc, hindi na ibo-blower? Para saan? Yung Sa sa stroke stroke? po. Okay, so ganito rin. So it's better kasi ginagawa din niyo po yung basic protocol natin. So sa basic protocol po natin, di po ba kasama ang spine? Then, pag po magpo-focus na tayo doon sa mismong stroke niya, dito na po, yun yung protocol na kung sa left side ang affected, right side of the brain, and then the affected extremities. So ganun po. Pero always, hanggat maaari po, always do the basic protocol, yun pong pag-inom po ng charged water and after the therapy. So, Doc, yung sinasabi niyo pong basic protocol, ito po yung 2 minutes per body part po na nandun sa ating chart. Yes. So, mga 10 po yun, 10 areas yun. So, times 2. So, 20 minutes po yun, per doon sa buong katawan. And then, yung sinasabi niyo po na yung focus blowing, yun na po yun, yung 10 to 15 Yes, minutes po yun. Doon focus na tayo doon sa mismong sa concerned area po nila. Yes. Okay, thank you so much. Ito naman po, Doc, follow-up question para sa yung nagdadialysis po kanina, no? Mayroon na daw po kasi silang device blower sa bahay. Ilang minutes daw po gagamitin ito sa katawan. Halimbawa, sa kamay daw po, sa mata, sa bewang, sa tiyan. Para daw po doon sa nagdadialysis. So, gawin niyo yung basic protocol. So, sa basic protocol naman, actually, pwede pa rin yung gawin the whole body.
Pero kung ginagawa niyo po yung basic protocol, it's tantamount na po na parang yung buong katawan niyo po ay binoblower niyo na po. Ano kung ginagawa niyo yung basic protocol, yun na nga po ang purpose po natin sa basic protocol. Para nako-cover po niya halos lahat yung body parts po natin. Pero if you want po na mag-focus pa rin, let's say halimbawa doon sa arm niya, pwede pa rin po yun. Pwede doon sa likod, pwede wala po. Basta you're doing the basic protocol is po, parang equivalent na rin po yung buong body mo na po ang na binublow ninyo. And then if you still want to focus po sa face, sa kanyang sa mismo yung heart area, abdominal area, pwede pa rin po 5 minutes po, pwede pa rin po yun. Okay, as long as you do not exceed po yung 2 hours. A 2 day. hours per session. Yeah, a Per day day. po. Total po yon sa isang Yes, araw. So, pwedeng Yes, twice a day po yon, i-distribute yung 2 hours sa dalawa, or pwede pong 3 times a day, tagpo 45 minutes po. Doc, yung sa dialysis po, sa kidney po ang focus, Saang banda po ba yan? Sa left, sa right, or both sides po yung 15 minutes? Okay, so each side po, kasi ang kidney po nandito sa upper back po natin. Upper back po ito. Yan. So, yan yung po ipo-focus. 15 minutes each side. 15 Each minutes sa side. left, Okay. each side po. The 15 minutes sa right side. Mm-mm. So, para po ma-maximize nyo po yung benefit po ng iTera po natin. Ang terahertz rather. Okay. So, palagay ko kasya naman po kahit classic yung ginagamit. 20 minutes yung sa basic Yes. protocol, tapos 15 Tsaga lang po. Magtsatsaga lang. Tiyaga lang. Oo. Tapos kung medyo uminit po yung natin, yung nozzle nung classic natin, pahinga lang po. Pahinga. Palagyan lang Okay. po If ng you have the konti. premium plus, edi at least medyo after 2 minutes, medyo maano nyo ng konti. At least may warning po na, pwede mo nang i-off muna in a while. Okay. So, Doc, naintindihan na daw pong mabuti ni Sir Lito Damian yung inyong sagot sa dialysis po. So, Okay po, thank you po. okay. So far, wala na po akong nakikitang question. Kung wala na po kayong itatanong, it's just still 8:39. Ayan. So, medyo mabilis tayo ngayon. Opo. Pwede sana tayo na mag-extend pa kung meron pa pong magtatanong. So, I am giving you the last chance po para magtanong, or else po we will end our session na po for tonight. So, kung meron pa po kayong mga question, you can still type in your question po. Hindi pa po tayo nagka-cut off. Or pwede naman po Hahabol pa. may habol, yung mga naka-turn on po yung video na gusto pong magtanong, magtaas po ng kamay. Ayan, sabi ko na nga ba nahihiya lang po itong magsalita. Pero sa ma'am, si Oppo, Nagtaas mong kamay. ayan, nagtaas ng kamay. Yes po, ma'am. Yes. Bumigay na si ma'am. All right. So go ahead, ma'am. Thank you po for turning on your video. Go ahead. Ito na, ibasa na itong question. Yes po, go ahead po. Actually po, nag-type po ng question, Sige po, go ahead. Madungog ba ito? Okay, akong ba nga, my brother, mahirapan na siya magtayo o maglakad for almost 5 years. Kay naoperahan niya siya sa hydrocephalus. Nasa siya sa ulo. Kung sa man ang kuan, pwede rin siya magkuan aning device mo gamit. Doc, hydrocephalus daw po. So, kasi the problem with the hydrocephalus, di po ba, sabihin nagkaroon siya ng excess po yung cerebrospinal fluid niya. So, ibig sabihin po, nagkaroon siya na na-compress yung kanyang brain. So, in a way, magkakaroon po talaga ng damage yun. So, yun nga ang sabi niya, parang hindi na siya makatayo. So, effect po. So, anong pwede pong maitulog po? So, syempre, ang problema po kasi nagkaroon na ng organic problem. Yung organic na damage na po talaga yung brain niya. So, mga
stroke, di po ba? Ganun din, na-damage. Kaya lang, sa stroke, it's about yung parang small portion lang po ng brain. With hydrocephalus, is almost parang generalized po. Parang generalized na naapektuhan po yung brain niya. So, ganun na nga po. So, ganito po, ma'am. What can iTeracare help? In a way po. So, masiguro siya walang hypertension. So yung head, kung meron pong hypertension, just avoid po the top. Pero ito pong buong area pong ito, i-blow nyo po. And then i-blow nyo po yung extremities niya. Then kasi siyempre in a way po ng nerve mula sa head papunta. So i-blow nyo din po yung kanyang spine at saka po yung extremities po niya, yung both extremities po. Head, spine, at saka po yung extremities. Nakuha niyo po ba na Doc, meron daw pong shanty na sa ulo. okay lang. Pwede naman yun. Hindi naman Okay lang maapektuhan po yun. Yes. Okay. Dili na siya maapektuhan kung i-blow mo sa Hindi po, ma'am. ulo. Hindi po. Hindi Bisa may naman shanty. metal po ang As long as hindi po high Plastic, blood, Doc. plastic, no? Doc. saan po yung shunt. Just avoid po yung area po na yun. Kaya. Sorry, Doc. Sorry po, paulit-ulit. I-avoid po Okay. yung area na may Yung mismo shanty yung po. area na may shunt. Kasi alam naman nila kung nasaan yung shunt. Or in a way po, Right, teka, Right right side sa ihang ulo ang shunt dire. di avoid nyo lang po yung may shunt, yung right side. So, pwede nyo pong i-focus ang blowing dito po sa whole head po niya. Just avoid po yung right side. And then, ganun din po, yung mula po sa batok down to the vertebra po, yung likod, from the batok po, yan, hanggang dito po, then, yun naman pong extremities niya po, para mula sa thigh, papunta po sa leg. I-blow nyo po yun. Tsagain nyo lang po, ma'am. Tsagain nyo po. Thank you. Just give us the feedback po. And after some time, feedback nyo po kami kung meron pong magiging pagbabago o makakatulong po yung ginawa po natin protocol. Doc, excuse maning opisina ani ninyo ani, man ta makakuan aning inyong device. Sorry po. Sorry po. Bye. Ano daw po yun? Paano po saan po ang opisina at paano makabili po? Yeah. Sino po ang magtanong po kayo dun sa nag-invite po sa inyo dito sa Zoom? Paano nyo po nalaman itong Zoom meeting na to, ma'am? Through my classmates in high school. Okay. LSA because Okay. So, invited us to join the Zoom meeting. Yes. You go back to her po and ask kung saan po pwedeng bumili ng device kasi siya po yung nakakaalam kung saan po yung authorized office or staff. Okay. Para genuine, Ma'am. Thank you. genuine po yung mabili po ninyong device. Okay. Alright. Thank you. Ang ganda na ng smile Welcome ni ma'am. Alright. Okay. Para nabuhayan siya. Oo, nabuhayan na. Nagkaroon ng pag-asa. Thank you po, ma'am. Okay. From Ma'am Eva, yung friend niya daw po nag-kidney transplant at donor ang anak nilang babae. Saan at kailan po pwede mag-blower ang anak? At saan po siya mag-blower at the same na din sa mother? So, yung anak po yung nag-donate. Okay, oo. Apo. So, ang tanong ay, paano? Saan daw po at kailan pwede mag-blower ang anak? Yung anak. So, ibig sabihin kasi, actually, ganito naman yun. Wala naman kasing problem dun sa donor. Kaya siya naging qualified donor dahil wala naman siya. Kaya lang, siyempre, ang concern nila ngayon ay, paano iisa na rin ang kidney niya, paano kung malfunction? So, lifestyle, siyempre, first and foremost, yung lifestyle. Nung donor. Kasi nga siya na-qualify as donor, parang healthy siya. Kasi siyempre, i-assess muna siya kung siya ay qualified. So, ibig sabihin lang nun, okay siya. Good ang health niya.
So, ang magiging concern na lang nila is paano kung so yun nga lifestyle. So, alam mong ikaw ay iisa na ang kidney. So, dapat ay iwasan mo yung dapat iwasan. Let's say mga alcoholic drinks, sobrang tawag dito, ultra-processed foods, yung mga ganyan. And then yung dapat ay healthy living, kumbaga. Tapos paano? So yung wala naman anong problema ang kidney mo sa ngayon. Kaya lang di ba yun? Kaya na nga meron tayo, di ba? Yung nakikita natin sa Magnosik, di ba? Kung magkakaroon ng possible, di ba? Yun ang kaganda ng Magnosik. Hindi pa lumalabas yung may weakness pa lang ng cells mo, nakikita na agad ng Magnosik kung potentially na pwedeng later on magkaroon ka ng problema doon. So ang gagawin mo is do the basic protocol, prayer protocol, tapos drink ulit siyempre yung charged water. And then, from time to time, siguro twice a week or thrice a week, i-blow mo na yung kidney mo para kumbaga ano yung function niya. To prevent na magkaroon ng yung yan. Kahit 15 minutes per session, okay na yon. 15 minutes. After po nung basic protocol din. Yes, ganun din. Parang Ganun. di ba, wellness. General health. For sakit, di ka na. Prevention is better than cure, sabi nga, That's right. Opo. Dok, pati daw po ang mother, yung nagpa-transplant. Okay, kasi di ba yun naman ay lang yung kidney, yung kasi yung dalawang kidney niya hindi na nagpa-function. So para bang kaya nga binigyan na siya talagang totally useless na. Parang gano'n yun kaya nagilagay siya. So pwede naman yun then basic protocol, and then siguro yun na nga parang gano'n din sa donor, yung recipient ay yung mother, di pwede rin siya 2 to 3 times a week, i-blow na lang niya yung kanyang kidney habang wala pang problema. Okay. For prevention lang ba na? For Wellness, prevention. prevention. Okay. Possible po ba na mabuhay pa yung dalawang kidney niya po? Hindi na. Most talaga. likely hindi na. Kaya nga nag-transplant na siya. Ganun pala talaga po yan. So it's basically dead na talaga. Parang kaya nga na siya, kasi nga di ba kaya nagda-dialysis, kasi hindi na nagpa-function yung kidney niya. Di ba pag 25 or down, below ang kanyang kidney pang yung EGFR na sinasabi, yun na nga yung nagiging CKD5. So yun na nga mag-start ka na mag-dialysis, and then sabi nga natin, kahit ka mag-dialysis, hindi mo na maibabalik yung dating function ng kidney mo. So yun na nga dumating sa point na buti na lang may nag-donate ng kidney at kaya naman ay relative at kaganda ng anak pa niya. So at least. So pero yung dating kidney niya, okay lang naman na most likely wala na pong function po yun. Hindi na maibabalik yung dating function po. Ayan, oo. So magbo-blower po tayo for preventive measures lang. Yes, yun na lang. So, yan. Okay, Doc. Ayan, from on a scale, what should be done for someone with hyperthyroidism? Saan daw po itatapat yung classic na blower? Ilang minuto daw po? Okay, so dapat po kasi kung ikaw ay hyperthyroidism, so ibig sabihin so kinakailangan, first of all. Sorry po, I'm not sure kung ako po ang may problema. Pakiulit po kung merong ang hyperthyroidism is overproduction. Tama po ba? Yes, ang hyperthyroidism, ibig sabihin, overproduction of thyroid hormones, yung thyroxine, at saka yung T3 na tinatawag. Yung T3, T4, pinantawag natin sa hormones po yun. So, yun pong, pag sumusobra po yung T3, T4 na thyroid hormones, yung metabolism po natin, nag-o-over din. So, kaya symptoms nila, namamayat. Number 1, namamayat sila. Tapos yung overfunctioning dito, nagkakaroon sila ng heart problem. Nagkakaroon sila ng palpitation. At the same time,
na tumataas din ang blood pressure po nila. Okay, so tapos isa pang symptoms po noon, yung sila ay yung parang nag-exophthalmos, yung mata nila yung parang yung tawagin natin ano. So yun yung mga usual na manifestation po na may hyperthyroid, increased pulse rate pala. So yung ang bilis po ng tibok ng puso nila, may hypertension, tapos malakas din silang kumain pero sila ay namamayat. Okay. All right. Ayan. From Ma'am Ana. Hello, Ma'am Ana Marie. Paano Is, daw po ba paano? Yes, sorry, okay. So, dun din po, pero dapat ay di magpa-check up po kayo, pakonsulta kayo sa doktor, kasi meron pong ibibigay sa inyo to counteract po yung hyperfunctioning po ng thyroid gland. Kailangan po yun. Kasi pang ano, ay di tuloy-tuloy pa rin pong lalaki po yung thyroid nyo. Pero sa akin po kasi, sa clinic ko, yun po may mga thyroid, may goiter. Kasi ang goiter po, meron yang, ang goiter, ibig sabihin, nun, lumalaki ang thyroid gland. So, thyroid yung toxic, nodular goiter, yung lumalaki. And then yung hypothyroid, actually wala silang lumalaki. Pero yun kung kabaliktaran naman siya ng hypo. So mababa naman po ang kanilang thyroid hormone. So sila naman po yung madali. Tapos pag minsan, yung madaling po, parang walang sigla. So sila yung hypo naman. So lahat po yan, ang aking protocol na ginagawa is dito rin po sa yung pinofocus po sa thyroid gland. Sa anterior neck, kasi nandyan po yung one. Kasi pag minsan yung iba malaki, yung iba normal lang. Minsan, ang tawag po diyan sa local po ng mga thyroid na lubog. lubog? Lubog na goiter. Sabi na lubog. Sabi ko, hindi naman po lubog. Kasi kaya tinawag ng lubog. Kasi usually yung nodular goiter na alam natin pangkaraniwan, lumalaki yung lumalaki yung thyroid gland. Yes. Okay. Yes. Pero yun po kasing yung hyperthyroidism, kadalasan hindi siya masyadong malaki. Kaya siguro tinawag nila na lubog kasi maliit lang. Yung isa kasi yung thyroid, yung obvious na malaki. Obvious na malaki. Although sa totoo lang, bihira na po ako makakita ngayon nung lumalaki. Bakit? Magpa-opera. Yung mga kadalasan, tsaka di po gahanda ang po natin dyan is kasi meron po minsan ng mga medical missions, surgical missions na nag-oopera po ng libre. Kaya yung mga dating takot at saka wala po pampa-opera, na-operahan na po sila. Sa mga government hospitals po ginagawa po yun. Okay. Kaya pala, konti na lang yung nakikita. Konti na lang ngayon. Di ba nung una, lalaki kung gaano kalaki yung bunso niyang anak, kung gaano na rin katagal yung kanyang goiter. Minsan sabi, 20 years na po ito. Kasi mula doon nang magbuntis siya, hanggang sa mga ito, 20 years old na yung anak niya. Ibig sabihin, 20 years na rin yung goiter niya. Okay. So yan, Ma'am Aida, I hope nasagot po ng maayos ni Doc. And Doc, I think ito last question na natin, Doc. Paano po makakatulong ang iTera sa merong varicose veins po at ilang minutes daw po ang blowing? Okay, so yung varicose veins po, kinakailangan po dyan matyaga. Matyaga. Hindi po yan yung basta para bubulo nyo po. Talaga matyaga po kayo at dapat meron kayong taga-blow po. Kasi dapat nakahiga kayo, nakadapa para ma-blow nyo na. Kasi pag ikaw lang po mag-isa, most likely mangangalay ka po Siguro, imagine nyo po, kung sa binti ninyo nakaupo kayo, ginagayon nyo, medyo medyo awkward na. Habang siguro ilang minutong ngalay na kayo. Samantalang kung nakahiga kayo, nakadapa, meron po kayong asawa or anak na pwedeng magbubulo. Kahit po maganda. Okay. Po ng leg na merong varicosities. Kung left side po mas marami, tsagain nyo po. Pero talagang tsaga po. Tsaga. Matagal po yun. Hindi po yun matagal. basta-basta. Doc, paano kung walang anak at asawa na magbo-blower? Pwede po ba mag-stand na lang? Yes, yung may stand. Pero kasi po, mangangalay kayo sa totoo lang. Kahit ako, di may tinatsaga. Parang
ang hirap, ano, mga 3-5 minutes lang, parang ayaw mo na, tapatin ka na. Kaya po dapat talaga tsatsagain. Okay. Same po yung nagtanong, kaya okay pa rin, ano? Makakatulong po ba ang iTera sa taong merong enlargement of the heart, Doc? Doc? At marami pong pwedeng dahilan. So, Enlarge. number 1 po dyan is yung hypertension, may Mhm. alta pressure. Pangalawa po, may mga valvular diseases po natin, yung ano sa puso mismo, ano po. So, yun po yung common. Pero meron din po nasasabing cardiomegaly, pero parang nagkaroon muna ng infection po sa pet. So, makakatulong po ba? Hindi ko po sasabihin na in a way, kasi pag lumaki na po ang puso, ano, muscle po yan, di po ba? Ano, yan, nagpa-contract, nagpa-pump po. Imagine po, yung inyong binti na lumaki na, muscle po ba yan, di ba? Ano, kung sa ano, di po ba yung iba, anong tawag dito, yung nag-weightlifting, Mhm. yung po nag-gym, ano. Okay. So imagine nyo po, di ba, lumaki na. Mm. Okay? Ngayon, kasi ang puso po natin, constantly po yan, nagpapump. Di po ba, no? Yung atin pong binti, yung ating pong mga braso, pag tayo po itulog, hindi naman po. Pero ang puso po natin, continuously po yan, nagpapump. Muscle po yan. So, pag lumaki po yan, hindi na po yan basta-basta liliit. Oh. Pero in a way, ng ating iTera is prevent po na lumaki pa ito. Pero kinakailangan po na check up po kayo ng doktor para kung ano po yung dahilan po ng paglaki ng puso ninyo, meron po siyang ano sa inyo po. Kasi hypertension, baka mamaya po yung inyong pong yung beat po ng puso nyo, lubdub, kaya po kaya. So, hindi na po basta. Kasi kahit po kami ng pasyente, let's say, pag sa x-ray, okay, meron kayong cardiomegaly. Ibig sabihin, di po pa sa x-ray na, ano nyo po ba yun? Okay, may cardiomegaly at rheumatoid aorta. So, lagi po nang sinasabi na hindi na po basta-basta po lilit ito. So, once meron kayong cardiomegaly, lagi na po yan, pag nagpapa-x-ray kayo o nagpapa-ECG po kayo, yun na po yun. So, hindi na po liliit. Pero ang importante po, hindi na lalaki. At yung function po niya, hindi na siya nahihirapan magpupa. So, pag with iTera Care po natin, tutulungan po kayo na maging yung function po ng puso nyo, maging swabe na. Plus, yung medications po. Pero, hindi na po natin sasabihin na, with the use of po yung cardiomegaly. Hindi na po nawawala po yun. Pero yun na nga po, ang may tutulong ng iTera Care, ulitin ko po, is gumanda po yung function po ng inyong puso. Ganun lang po. Okay. Dok, pag meron pong gumamit ng iTera Care device, tapos sige daw po ihi ng ihi after 15 minutes, every 15 minutes po umiihi ng umiihi. And then after 3 days po ng ganon, na-regulate. Okay na, no? Pero later on po, nagkaroon naman po ng edema sa right foot niya. So, meron po ba yung indication na may problem po ba sa heart yon kapag nagkaroon po siya ng edema? Okay, so kaya nagkakaroon ng edema, ang tawag natin doon ay posible, anong posible? Isa sa cause ng edema, yung puso mo, di ba, nagpapump ang puso, okay, para i-circulate ang dugo sa buong katawan. So, kung yung puso mo nagmamalfunction na, kung tawagin namin na Doc? ibig sabihin forward, para yung mag-circulate. Ngayon, instead na mag-pump siya, i-push niya yung blood papunta sa circulation, bumabalik. Bumabalik siya ngayon. Bumabalik siya sa liver, bumabalik siya sa paa. Kaya nagkakaroon ng edema. So, ibig sabihin nun, hindi na maganda ang function ng iyong
nagkakaroon ng edema. Doc, sorry, naglalag po kayo. Hindi na Okay, sorry, medyo maganda, mahina opo, hindi ang na maganda ang function ng ang heart. heart. Okay, so Okay. instead na going forward, pumping forward ang iyong dugo, bumabalik ulit papunta sa lungs, papunta sa lower extremities. Kaya nagkakaroon ng edema. So yun ang isang sign na nagmamalfunction or ang tawag namin is congestive heart failure. Kasi marami pong other causes po ng pag-edema. So pwedeng sa kidney. Pero kung na nga meron siyang cardiomegaly, ibig sabihin nga kaya siya nagkaka-cardiomegaly, hindi na nga maganda yung pag-ano ng puso niya. Hindi na maganda yung pag-pump or circulate ng dugo niya. Hindi na maganda ang yung function ng puso. Yun ang tawag natin. Okay. So how's the proper way to blow po, Doc? To use the iTeracare? Sorry ha, medyo hindi na magandang internet namin. Kaya medyo naglalag tayo. Yes. Opo. So, in a way ha, ang protocol is just to blow. Di po ba meron tayong protocol, yung heart prop, di ba meron tayo yung dati yung pero sa akin kasi isa yung mga ganung protocol medyo unless na lagi mong from time to time pinireview mo yung protocol na yun, pero sa akin the best kasi yung ko is kasi yun yung organ na involved, so yun na mismo ang blow mo for 15 minutes at the least minimum is 15 minutes. So pwede kong increase siya, pero yun nga you're using yung pro or you're using yung parang medyo low pero pag more than 15 minutes mainit na sa dibdib. Na-experience kaya pag more than 15 minutes na iba ng pakiramdam ko. Okay. Doc, doon po, di ba may edema po? Kunwari sa right foot yung edema po niya. Paano po yung pag-blower doon? Pataas Okay, po sige. ba dapat? Pababa? Yes, sige. Or... So una ang din is first and foremost, dapat pa-check up po sa doktor nyo, ha? Baka mamaya ibang condition na. Pero kung the use of iTera, una, dapat kung hindi kayo naman laging unang-una, wag laging nakatayo. Pag laging nakatayo, naglag na naman kayo ulit. Okay. Pag ang edema ay caused by the heart, usually bilateral. Parehong binti dapat ang magkakaroon ng edema. Okay. Dapat parehas. Kasi pag usually isa lang, baka lymphatics lang ang may problema. Hindi sa heart mismo. Okay po. Okay. Kasi ang bang other symptoms, kung yan ay sa puso, una, magkakaroon ka ng madaling mapagod. Ibig sabihin nun, konting lakad mo, maakyat ka ng hagdan, parang kinakapos ka ng paghinga. Okay, isa. Pangalawa, pag tulog ka na, pag isang unan lang ang gamit mo, pakiramdam mo yung ikaw ay ang tawag namin orthopnea, yung parang nalulunod. So, ang gagawin mo, babangon ka, or ang gagawin mo 2 o 3 unan ang lagay sa batok mo para ginhawa ka. So, yun. And then, last meron ka ng edema, pamamanas. Bilateral, parehong binti ang merong manas. Kasi pag isa lang, most likely baka yun ay barado lang ang lymphatics mo. Baka lang ha. Okay, may ibang cause kung isang side lang ang namamaga. O namamanas, sorry, manas ang tawag na. Yes. Hindi maga. Baka kasi yung maga, iba ang maga is inflammation. Now, usually may kasamang pain. Pero pag manas, basta yung edema lang na tinatawag. Wala, basta na yung edema lang na tinatawag. Lumalaki lang yung binti. Doc, necessary po ba yung pag-test po ng edema yung pinipress yung tapos piting hindi edema, bumabalik? yun. Pag pinress mo yung binti mo, hindi na, pag ganun, lubog, hindi na basta-basta balik. Paano po pag bumalik? So, hindi edema yun. Oo, pero kunwari both legs po ang ganon. Yung kumbaga all the symptoms are present pero yung pag-press po hindi bumabalik. May ganon po ba?
Hindi, usually dapat ay bululubog. Okay. Lulubog. And So, then ano yan, sisimula mo muna yan sa paa. sa paa. Okay. Yung bubong ng paa, ano yan, dito, Opo. yan, dorsum of the foot. Doon, lumubog ba? Tapos kasi kasi ang pinakang dependent area is yung paa. Kaya ang unang mamamanas ay yung munang paa. Okay. Pag unang magkakamanas yung paa bago Tama. magkamanas ang binti. Okay. So, Dok, kapag pinindot doon at lumubog, Yun ah, ang edema. edema na yon. Pero kunwari Oo. pinindot dito at hindi lumubog, Wala, hindi edema yun. Baka parang ano lang, parang maga lang, parang ganun lang. kahit walang pain. Yes. Possible very po ba na, for example po, nag-gardening, naka-boots, pagkatapos siguro po Oo. kalahating araw na Pwede, pwede. na magkaroon po ng ganon? Yes, Na pwede. parang Kaya yung edema iba, po. sasabihin nila ay, ah, ano mo, yung binti mo. Pero after ng ilang oras sa kapagpahinga ka na, nawawala na. Okay. Pwede ganun din. Ano, kaya yung iba sasabihin na, pag po ako'y laging nakatayo, Nawawala. wag natin to. Okay, so sige po, I hope po okay yan. Sabi nga po ni Ma'am Minihaha, thank you po tita. Ganun po ang nangyari sa husband daw po niya, heart failure siya, 2 legs niya ang may edema. Hindi lang po legs, umakyat na daw po sa body. Pero hindi nawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin ang paggamit sa device natin. Eventually, by the grace of God, nawala po. It's like a miracle po talaga. Oh, wow. Thank you so much po for sharing that, Ma'am Mini. Sharing. Opo. Eto, Doc, nakaabot naman siya actually sa 9 o'clock po. Last na talaga. Eto, Okay. opo, sinisigurado lang natin na lahat talaga masagot natin. Anyway, depressed daw po and dementia patient po. Paano daw po i-blow? Hello, ay medyo kasi mahinang internet. Depressed daw po at may dementia yung patient. Paano daw po i-blow? Okay, so ang protocol natin for depression or mga dementia is itong frontal area of the head. Ano? Ito po. Yan, dito. Kasi although sabi nga po natin, isang function po ito nagagawa ng ITERA po bang na-elevate po yung mood. Kasi pag depressed ka, di po ba lagi ba? So, pag gumagamit ka ng ITERA, at least elevate po yung mood po natin. So dito po, yan, dito po. Kasi ibig sabihin po noon, pag dito po natin, yung Kessel's plexus, so marami po diyang blood vessels na nagsusupply po. Pag nag-ano po yun, nag-increase po ang blood flow, pupunta po sa ating frontal area. So yun po ang maganda, increase circulation sa frontal area. So yun po nagkakos po ng parang increase po ng ng mood po natin. Natatanggal po yung hindi naman po actually ganun ka-simple na mawawala yung mood po niya, ba? And then dementia, alam naman po natin ang dementia, hindi rin naman po ganun kasimple. Actually hanggang ngayon po, wala pa rin po talagang gamot sa dementia. So, in a way, ang pinakang parang maging lang po natin kasi po yun medyo ang theory po sa dementia, sa Alzheimer's, yung po bang mga sa brain po yung mga plaques, yung mga sinasabing kung ano-ano po yung mga connection po doon. So in a way, wala naman pong masama, wala naman pong mawawala kung i-try lang pong ikon po ito. Pero yun, sa depression, kinakailangan meron kayong medications. In a way, magpa-check up. Sa dementia kasi, kahit na pine-check upan po ng neurologist o ng geriatrician, wala naman po kasing wala naman pong yung sabihin eksaktong gamot para po alam niyo naman po sa dementia, sa Alzheimer's, di po ba? Right now po, dalawang relative ko po may Alzheimer's, yung isa actually very close sa akin. Nung nag-aaral ako, siya yung akin tinatakbuhan. Pero ngayon, pag alam mo yung dementia, nakakaano din po sila. Kasi
naaalala nila yung dati, pero yung ngayon, kaya minsan pagkaharap ko siya, sino na nga ang asawa mo? Kaharap niya si Tita Jo. Sino na? Ito, siyang asawa mo. Oh. Pero pag kinento mo siya, ang ginagawa ko sa kanya, nung nag-aaral ako, dinapunta ko sa kanya, nahingi ng ayuda, baon, pang konti. Ayun, naalala niya lahat yun. Kaya pag yung gano'n, sabi ko nga sa may Alzheimer's, ang kikwentuhin niyo sa kanya, yung mga nakaraan. Tuwa siya, parang normal. Pero anuhin mo siya na gano'n. Wala, sasabihin na Ay, stress sino na na siya. nga ito? Sino? Yes, stress na siya. So, kung kayo may relative po na may dementia, Alzheimer's, ang kikwentuhin niyo sa kanya, yung nakaraan. Matutuwa siya, parang gano'n. Pero, huwag niyong tatanungin siya nung never say na, sino ako? Kilala mo ba ito? No, never. Hindi niyo dapat ginagawa yun. Basta, kwentuhin siya as if hindi niyo papansinin yung paulit-ulit niyang tanong. Yan, gano'n po yun. Tapos makakatulong po ang iTera Care para po mag-lighten yung Circulation. kanyang mood. Circulation. Yes, Apo. yung mood lang. Apo, yung mood niya lang po. Para Hanggang doon lang po. hindi siya Sige, irritated po. wag naman po tayo mag-expect ng oops. Yeah. Nababalik sa normal. Yes. Okay po, ayan. So, maraming salamat po, Doc, sa inyong Yes. generosity. Nice to see you again. Yeah, na-miss po natin ng isa't isa, no? Isang buwan ba? Isang buwan almost po, no? Almost. So, kaya po naging generous po ang ating time ngayon. And maraming salamat din po sa lahat na nagstay up until now. Alam ko po medyo nagkakaproblema po tayo sa ating audio, no? Medyo hindi klaro, but still, you chose to stay po. So, we would like to request you po na magkaroon po tayo ng picture taking session. Ayan. Yan. Paki-turn on po ang inyong video, ang inyong camera para po makuha po natin ang ating class picture for tonight with Dr. Alex Ibay. Ayan. At the count of 3, 1, 2, 3. Naka-on na po ba lahat? Okay, ready na. 2 slides lang po ito. Okay, 1, 2, 3, smile. All right. Next slide. 1, 2, 3, smile. All right. Thank you so much, everyone. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagstay. At kung meron pa po tayong last words, Dr. Alex, any reminder for all of us po before we part ways? Yes. So, thank you, Mai. So, sa lahat po nag-attend, thank you very much po. At matyaga kayong naghintay kahit medyo may problema kasi po kami sa aming internet signal. Yun na, nag-appear sa aking panis. Your internet is unstable. So, ganun po. Well, anyway, so, ang atin pong iTera Care device is a gift from God. Yun po ay isang blessing po. So, let us share this blessing to sa ating po mga kakilala, sa relatives po natin. At kung meron po tayong kilala na pwede natin pong matulungan po with the use of iTera. Let's not wag po tayong maging madamot. Ako, as a doctor, hindi sabi ko nga po, bihirang doktor, siyempre gumagamit ng ganito. Medyo yung iba, medyo skeptic pa. Pero dahil sa akin nga po, napatunayan ko na maganda, maraming natutulungan. So, sinishare ko po ito. Actually, pag walang pambili, pinapahiram ko. Meron na po isang dalila na yung aking pinapahiram ng device para ang laki namang naitulong. So, ganoon na lang po. And sabi nga natin, pag tayo may iTera Care device sa bahay, para na rin po tayo may kasamang doktor. So, in marami pong instances po na emergency, marami po tayo, di ba, May, na let's say, biglang sumakit ang tiyan, nilalagnat, o whatever na, hanggang habang hindi mo pa nadadala sa doktor or gawa dahil tulad ngayon, biglang sumama ang panahon, nagbabaha, di ba? Biglang nilagnat, biglang sumakit ang ulo. Paano mo dadalhin ngayon sa doktor? Wala kang matadaanan. So, pwede mong gamitin ang iTera Care. So, that's the wonder po ng ating iTera Care. That's why po, it's really a must na magkaroon po tayo ng iTera Care. Kahit isa lang po sa bahay at ang atin pong misyon
is to share at least one iTera Care device per household. Ayan po. And para po sa lahat, pakiusap lang po, no, sa lahat po ng mga nakapag-take ng video, screen recording, or whatsoever po, please do not post it po sa inyong sa social media po, sa public, no? Pwede po yan, ipasa po natin through mga messenger group chats. Pero wag po natin talagang ipopost sa public kasi baka po ma-out of context yung mga sinasabi po ni Doc Alex. May mga medical terms po tayong ginagamit. So let's just be responsible lang po para po makapagpatuloy po tayo sa ating mission. So maraming salamat po ulit sa lahat ng nag-join at nag-participate at especially po doon sa mga nagtanong at yung sa video po kanina na nag-turn on. Maraming salamat po. We hope po yung discussion po natin tonight has given you a clearer understanding ng proper usage of iTera Care device and of course the responsible use of our device. Maraming salamat po sa lahat and in behalf of Pride Philippines at ng HBW team po, it's our pleasure to be of service to you and good night po sa lahat. You take care and rest well po. Yes, good night everyone. Good God bless. night. God bless. Regards po to Tita Jo. Okay. Bye-bye. Bye-bye.